Hello po mga kabarangay, kumusta po tayo dyan? Ngayon po mga kabarangay, ang pag-uusapan po natin is ano po ba ang kriteriya po na kailangan para po mai-consider po na official ang isang travel po ng isang barangay official or ng isang government employee. Okay? So yan po ang pag-uusapan po natin sa ngayon. Okay. So para po sa kasagutan yan, ito po yung sinabi ng Executive Order number 77. Okay. Authorized Official Travel, Section 3 po ng Executive Order number 77. Official, local, or foreign travels and assignments under this order shall cover only those which meet the following criteria. It is essential to the effective performance of an official or employee's mandates or functions. Dapat daw, kailangan talaga yung pag-travel mo in relation to your function as mandated by the government. Okay? Second, it is required to meet the needs of the department, agency, bureau or office, or there is substantial benefit to be derived by the state. Okay. So dapat daw meron kang makukuha na magandang benepisyo. Okay? Magandang benepisyo para po sa iyong departamento. In the case of the barangay, for your barangay, or magkakaroon po ng benefit po yung state, yung gobyerno towards your travel. So yun po yung sinabi po ng second requirement po para po ma-consider na yung travel mo ay official. Pasok siya sa criteria. Okay? So third po is the presence of the official or employee is critical to the outcome of the meeting, conference, seminar, consultation, or any official activity to be attended. So in short po mga kabarangay, yung ikatlong kriteria po ay yung presensya mo talaga ay kailangan talaga dun. Okay? Then fourth po, the projected expenses are not excessive. So hindi daw masyadong sobra yung pag-spend mo ng iyong travel. So dapat po hindi siya excessive kasi yung pagiging excessive, yan po yung isa sa talaga ng COA. Kumbaga yung unnecessary, mga excessive, ganun. So, dapat yun yung mga isa pong benchmark po ng COA para po ma-disallow yung mga disbursements natin. So, dapat po yung travel po natin, para hindi po ma-disallow, nag-meet siya sa criteria at saka hindi po siya excessive. That is part of the criteria po talaga mga kabarangay. So, or it involves minimum expenditure. So, pag minimum lang po yung involved na na-spend for the travel, okay po yan sa COA, pasok po yan sa criteria. Kasi bakit po? That is in favor of the government mga kabarangay. So, yun po yung criteria mga kabarangay para po makonsider na official ang isang travel. Again, una, yung essential po. Kailangan po yung travel for your effective performance. Second po, yung departamento magkakaroon ng benefit out of that purpose, yung sa travel po. Tapos, third po, yung official or yung barangay official or personnel ay yung presensya niya, physical presence po niya, siya mismo ay kailangan talaga doon. Okay? Kailangan talaga na pumunta doon. Physical presence po. At saka fourth, sabi niya, dapat yung mga expenses ay hindi excessive. Okay? So, yung expenses must be reasonable. Hindi po siya dapat excessive. Or, mag-involve siya ng minimum expenditure, mas okay. Okay? So, yun po yung criteria po mga kabarangay para po ma-consider na official ang isang travel. So, mga kabarangay, kung may natutunan po kayo sa video na ito, please like po sa channel natin. Please subscribe po para po kung mayroon tayong video naman na may i-upload, ma-inform po kayo.
Kung kayo po ay subscriber na, stay tuned po. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Thank you po mga kabarangay. So next video po natin ay regarding po sa sino po ba ang mag-approve ng travel order. Kung ang travel natin ay less than 30 days or sino po ang mag-approve ng travel kung ang travel po natin ay 30 days or more. Yan po yung next topic natin mga kabarangay. So, see you in the next topic po mga kabarangay. Maraming salamat po.